Okay, KGX, kamusta tayong lahat? At balitaan natin, Bitcoin. So ito na yung sinasabi natin, no? So lagi nyo nakikita sa akin tong chart na to. Okay? So below. So na-break dito sa area na to, kung mapapansin nyo, na-break kay 74,900 or 75, bumaba na dito sa area na to. Sabi natin, possible makita niya si 69. Pero again, nasa 70 ka na, di ba? So, which means, talagang kumalahati na to doon sa expected natin or 1K na lang. So, again, dito sa area na to is DCA talaga. So, totally, bumibili na ba ako ng Bitcoin? Yes. No? And then, mamaya, bibili ulit ako ng BTC. So, pakita ko lang sa inyo para at least alam ninyo. Okay? Future tayo. Nasa spot. Teka. Okay. Spot account. So, spot account natin dito, mapapansin natin ay meron na tayong BTC worth 56 USDT, no? Kung mapapansin natin, down na tayo diyan, no? Kasi for 60 US dollar na yung binigay natin dito, no? Pero mamaya ulit or bukas, bibili na ako nito kasi kakabili ko lang kaninang umaga. Nasa worth 73. Sa 73 ako bumili. So ngayon nasa 70. So okay lang 'yan. Basta daily ang bili ko ng Bitcoin ngayon. Ganun din naman sa Ethereum and ADA. So, kailan ako bibili ng Solana? Solana, wala pa sa ano ko si Solana kasi dati kasi yung bear market before nasa I think nasa 5 USDT to 10 USDT. I think baka malaki pa siya ngayon, no? Siguro kapag bumaba na si Solana ng nasa I think 40 USDT, magi-start na ako mag-DCA for Solana, no? And then Ethereum naman, syempre Ethereum second coin 'yan. Again, tulad ng sinabi ko, basta everyday, tapos hindi naman all in, 500, 1K, ganyan yung bili ko. Okay lang ako dyan. Stay put lang ako dyan. Sa ngayon, down na ako sa kanya ng 900 pesos. Okay? Sa ngayon, down na ako sa kanya ng 900 pesos. Ganun din kay ADA, down na ako ng 76. Ganun talaga. Magni-negative talaga ang port mo kapag nag-DCA ka. Okay? Nagni-negative talaga yan. So far, nakita ko kasi na medyo bumababa si BTC. So nagpondo na tayo. Pero yung iba dito is ililipat ko dun sa isa ko pang account para at least hati-hati sila. Okay? Para hati-hati. Hindi hindi sa isang ano lang ako, hindi sa isang platform lang. Okay? So para nakikita nyo lang daily na bumibili ako. Okay? Yun ang pinaka-importante doon mga kapatid. Then next, punta tayo doon sa ano muna natin, sa target natin kay BTC. So again, tulad ng sinabi ko, kaya daily na ako bumibili. So from 126 to 70, 70 or sabihin mo ng 71, 'di ba? Masyadong malaki na yung binaba niyan. Kaya for me, time na para mag DCA. So makikita natin dito sa area na to, 67. Dito sa 67, once pumasok na ng 67 yan, daily pa rin yung bili ko pero magdadagdag na ako, no? Magdadagdag na ako diyan mga kapatid. Okay? So far pwede namang bumalik yan sa area na to, no? For me, titingnan natin. Hindi ko pa alam kung ito ang magandang resistance. Kapag rejected to, bumalik to dito sa 75 at rejected, tapos biglang bumagsak ulit yan dyan, i-consider ko to as resistance ulit. Pero once ang bit, parang ito yan, parang ito, yung ginawa natin na to, di ba? Hinayaan muna natin yan. Doon nakita natin na laging rejected dito kay 79. Ginawa ko siyang resistance. Tapos ginawa kong support yung ilalim. Ganon din dito. Maghahanap ako ngayon ng resistance. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng sinet natin pumapasok, di ba? Okay, no? Kita nyo? Bumabagsak, di ba? Umaayon siya. Yan yung importante. Dapat alam natin yung support and resistance. Again, bakit kay GX hindi ka pa nag-future kay BTC? Ang plano ko kay BTC, doon sa mga token natin, ETH, Solana, XRP, mga yan, gusto ko talaga spot sila. Okay? Sa spot natin sila titingnan. Okay? So, next, Bitcoin Ethereum dashboard. So, kung mapapansin natin,
merong outflow na 171 million, no, dito sa ETF for the BTC. Sa Ethereum naman 20 million. Okay? Sa XRP may bumili, no, pero bumabagsak ang XRP. Alam ko XRP nasa 1.4 na lang, di ba? Solana may outflow, Dogecoin, so parang wala naman. Parang wala si Dogecoin. Okay? Si Link 2 million and AVAX, yan mga ano. Tapos si LTC, no? So BTC lang muna tayo. Ako focus ako kay BTC, Ethereum, ADA, XRP wala pa ako. Hindi pa ako bibili ng XRP, no? Puro ano lang muna ako kay Bitcoin and ADA tsaka Ethereum. Dahil lang magcha-charge lang ako. So yan. So diyan natin tinitingnan, mga institution is patuloy na nagbebenta. Tapos kung mapapansin natin si Fidelity, meron pa siyang 11 billion na cumulative net inflow. So ibig sabihin meron siya diyan. Si Grayscale negative na to. Nag-negative na si Grayscale, oh. So tapos ay hindi, yung ibang account ni Grayscale siguro to. Oh, ibang account niya. Ito GBTC. Sa BTC niya meron pa siyang 1 billion. Yan. So, sa mga BTC nila ha, may mga 1 billion pa sila na hawak, okay? So, lipat tayo sa inyo sa Twitter. May mga nakikita lang ako, syempre. So, President Trump, unfortunately, I recent years, the government sold 10,000 of Bitcoin that would have been worth billions of dollar, no? So, check natin yung iba. So, Michael Saylor, kung mapapansin natin, negative port na rin si Michael Saylor, pero ang ginagawa ni Michael Saylor is bili pa rin ng bili. Okay? So, yan lang naman yung ginagawa natin, no? Pinapakita natin sa inyo kung ilan na yung hawak nating BTC, ilan na yung hawak nating Ethereum. Tapos makikita naman natin dito, ito yung pinapakita ko, na yan. Okay? Kasi sabi nila break even price ako dito sa 2292. So again, bibili lang ako ng bibili ng Ethereum, mga kapatid. Ethereum and BTC, everyday yan, no? So siguro 500 kay Ethereum, ADA, ganun din. Nasa 500 pesos din. Ganun lang yung mga bili natin. So far, nag-i-invest na nga tayo ng ano, nasa 15,000 na. Kasama si BTC, di ba? Tama ba? Nasa 15 na nga, 16. So, nasa 16 na siya. So, kasama si BTC. Again, hindi natin minamadali yan. Daily yan. Okay? So, kahit na meron akong naka-imbak dyan, hindi mo makikita ang bibili ng bibili. Hahayaan ko lang sila. Basta kay Ethereum, 2.1, no? Nasa 2.1, 2.2, no? 2.2K, start buying na ako dyan daily. Okay? Kay Bitcoin, 75K, start buying na ako dyan daily. Okay, kahit bumagsak yan ng 30K. So yun yung hinihintay natin. Once na bumagsak yan ng 50K, 40, di ba? Makikita mo, ayan na yung nag-i-invest pa ako dyan ng mas malaki pa. No, hindi yung tiga 1K, hindi. Siguro, lapag na yan, 20K, 30K, ganun. Kasi may nakaset naman ako na budget for BTC and Ethereum. Ganun yun. May nakaset tayo dyan. Hindi yun talagang ano, hindi naman 1 million, wala tayong ganun eh. Kumbaga, kung ano lang yung kaya natin. Again, papagawa pa tayo ng bahay, kaya hindi ganun kalaki. Pero ito, sa mga minimum wage earner, alam ko malaki na rin sa inyo to. 'Di ba? So, yun lang at ina-update ko lang kayo para at least alam ninyo na nagbabay ako. So, makikita niyo naman eh, no, buy. Buy, 'di ba? Nakita niyo naman, 'di ba? Oh, buy. Buy. O gusto niyo buy tayo ulit. Para yung ano natin ngayon, yung yung tawag dito, yung para sa ngayon eh nabili na natin. Okay? So, check lang natin dito. Okay. 71. So, we have 371 dito. Siguro 10 USDT, no? Amount. 10 USDT lang by BTC. 500 lang. Oh, yeah, di ba?
So, ayun na yun. Meron na tayo. So, nag-buy na tayo dyan. Okay? So, basta daily makikita niya. Basta nandiyan dyan sa area na to. Nabili na tayo dyan. Makikita nyo to. 1, 2, 3. O, tatlong bili na tayo ha. So, makikita nyo yan bukas. Makikita nyo puro buy yan dyan. Tapos, kapag lumipad na dyan, stop. Stop buying ako dyan. Pero pag bumaba na dito, ayan na yan. Buy ulit ng buy ng buy ng buy ulit yan. Para makikita nyo yung ganyan, no? Yan, Michael Saylor na ganyan. Kita nyo, kahit si Michael Saylor, kahit sa dulo bumili, di ba? So, yun lang AGX at saludo sa inyong lahat. Sa mga wala pang BitGet and B2Nix, nyo dyan lang yung link natin sa description. So, kung gusto niyo sumabay at sa susunod kasi sa group, no? Sa group ko siya i-announce para at least kahit papaano mas mabilisan. Okay? Saludo.